Nakahanda na ang puwersang panlupa ng Amerika na kukuha sa mga mahahalagang isla ng Iran at kabilang sa mga ito ay ang 82nd Airborne Division kasama ang 1st Brigade Combat Team na sasanib naman sa Marine Expeditionary Unit. Alamin na buong detalye mamaya. Habang matinding pambobomba na naman ang inilunsad ng Israel at Amerika sa Iran, kaya't makikita ang mga malalaking pagsabog habang patuloy na gumugulong ang negosasyon. Maging ang mga 18 Warthog ng US Air Force ay walang humpay ang pagpapaulan ng bala sa mga kalaban nito. Sa update sa patuloy na gyera sa Middle East, abay handang-handa na ang puwersang panlupa ng Amerika at kabilang sa mga boots on the ground ay ang 82nd Airborne Division na posibleng magde-deploy ng higit sa 1,000 specialized paratrooper para sa rapid at high-risk mission. Ayon sa report ay kasama ng 82nd Airborne Division ang 1st Brigade Combat Team na pinamumunuan ni Major General Brandon Tegmier, commander ng dibisyon at kawani ng dibisyon. Makakasama din ng puwersang ito ang libo-libong Marines mula sa 11 at 31st Marine Expeditionary Unit na inaasahang darating na umano bukas. Target ng malaking puwersang militar na ito ang mga isla sa paligid ng Strait of Hormuz kabilang ang pinakamahalagang isla ng Iran, ang Kyrgyz Island na kung saan nagmumula ang 90% na langis ng Iran. Sinabi ng tatlong hindi nagpakilalang opisyal ng Amerika na kailangan umanong makuha ng puwersa ang mga isla sa paligid ng Strait of Hormuz dahil doon umano nagmumula ang mga militar ng Iran na tumatarget sa mga dadaang barko sa Strait of Hormuz. Hindi idinetalye kung paano lulusob o kung paano nila kukunin ang mga isla pero napakadelikado ng kanilang misyon lalo't ilang kilometro lamang ang layo nito mula sa mga baybayin ng Iran. Maaari kasi silang paulanan ng mga tangke at mga drone ng Iran dahil sa lapit ng mga isla pero kapag matagumpay na nakuha ng Amerika ang kontrol sa mga isla ay mabilis na babagsak ang ekonomiya ng Iran at dalawa na lang ang kanilang pagpipilian, ang sumuko o lumaban ng buong puwersa. But it comes as the Pentagon now orders up 1,500 soldiers from the 82nd Airborne to the Middle East. Sa isang press con kahapon, sinabi ni Trump na patuloy pa rin ang negosasyon ng Iran at Amerika at sa katunayan ay mayroon pa nga daw regalo ang Iran sa kanya. Nang tanungin siya kung ano ito ay hindi niya ito sinabi pero may kaugnayan daw sa malaking pera at sa Strait of Hormuz. Pero tingin ng ilang mga analyst dito ay posibleng isa lamang umano itong palabas ni Trump at sarili lamang nito ang kanyang kausap at hindi ang Iran. Wala itong sinasabi kung sino ang kanyang kausap sa Iran kaya't posibleng bahagi umano ito ng kanyang estratehiya o isa lamang umanong panlilin lang. Mariin namang sinabi ni Galibaf na nagsisinungaling si Trump dahil hindi naman umano nakikipag-usap ang Iran sa Amerika. Pero ayon naman sa press ko ni Layabit kahapon, ang natitira umanong mga elemento ng Islamic regime ay may isa pa umanong pagkakataon na makipagtulungan kay Trump. Hindi kailangan na magkaroon ng kamatayan o pagkawasak. Ngunit kung hindi umano tatanggapin ng Iran ang katotohanan ng kasalukuyang sandali, ay titiyakin ng Amerika na mas matindi ang kanilang mararanasan kaysa sa dati. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate. Samantala, patuloy namang umaatake ang mga 18 Warthog sa mga proxy ng Iran kaya't makikita ang kabi-kabilaang usok sa Northern Iraq at maririnig ang mga
Nagpupulasan ang mga kalaban kapag naririnig ang tunog na yan mula sa electronic JEU-8 Avenger nito na mayroong 7-barrel Gatling gun at ang bala nito ay ganito kalaki mga kabayan, isang armored piercing na idinisenyo upang bumutas ng mga tangke at iba pang mga matitigas na bagay. Kaya nitong pumutok ng 65 bawat segundo at higit sa 4,000 naman bawat minuto. Madali lang din kargahan ng bala ito dahil mayroon itong Dragon loader. At bukod pa dyan ay mayroon din itong iba pang karga tulad ng iba't ibang mga bomba. Mayroon itong twin turbo fan at sa bandang itaas ito nakalagay upang hindi agad tamaan ng kalaban mula sa ground. At isa pang nakakamangha dito ay kaya din itong lumipad pa uwi kahit natamaan ng isang turbo fan nito. Samantala, isa na namang bombers ng Amerika ang umalis mula sa Fairford at patungo na naman sa Iran. Sa isa pang footage ay makikita itong mayroong kasamang 4 na F-16 fighter jets. Kasunod niyan ay makikita ang matinding pagsabog sa bulubunduking bahagi ng Iran. Inilabas din ng CENTCOM ang pagbomba nito sa isang pasilidad sa Iran kung saan makikitang ibinagsak nila ang mga GBU-72 bunker buster. Bing, 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 it's gone. Habang gabi naman nang maglunsad ng matinding airstrike ang Israel sa Kasbin sa Iran at tinarget nito ang Alborz Industrial Area. Here with my 5th update on Operation Epic Fury. We're in the 4th week of the campaign and remain on plan or ahead of plan in achieving very clear military objectives for eliminating Iran's ability to project power in meaningful ways outside its borders. As we've highlighted previously, Iran's drone and missile launch rates are down by more than 90%, meaning their ability to attack American forces and regional neighbors is drastically reduced. And not only have we significantly degraded Iran's naval, drone, and missile capabilities, we've also removed the regime's ability to rebuild them. Before Operation Epic Fury, Iran had large-scale manufacturing capacities to not only build naval vessels, missiles, and attack drones, but also to advance and proliferate these technologies to regional and global bad actors. Today, we've damaged or destroyed over 2/3 of Iran's missile, drone, and naval production facilities and shipyards, and we're not done yet. U.S. forces maintain air superiority over Iran's skies, having now flown over 10,000 combat flights. As I mentioned in my last update, refueling tankers are extending our reach, and fighters and bombers are delivering precise strikes against our primary objectives. Let me highlight our B-52 bomber force, which is executing a high volume of strikes into Iran and demonstrating our unmatched dominance in the air. Now in their 8th decade of flight, our B-52 bombers are executing strikes into Iran with up to 70,000 pounds of munitions on each mission.